Kapag hindi namumulaklak o namumukadkad ang isang bulaklak, sisisihin mo ba ang bulaklak? Di ba hindi? Kapag hindi namumunga ang isang halaman, sisisihin mo ba ang halaman? Kasalanan ba ito ng halaman kaya hindi siya namumunga? Di ba hindi? When a flower does not bloom, do not blame the flower. Look at the soil where the flower is planted. When a tree does not bear fruit, do not blame the tree. Look at the soil, the environment where the tree is planted. There lies the problem. Ganyan din, pag ang isang lampara ay hindi mo nakikita ang liwanag. Kasalanan ba ng lampara? Kasindi ang lampara. Pero bakit hindi nakikita ang liwanag niya? Do not blame the lamp, but look, where did they put the lamp? Yan ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Nagsindi ng lampara, pero saan nilagay? Tinago sa ilalim daw ng higaan. Kaya madilim pa rin. Kung gusto mong magliwanag, hanapan mo na magandang lugar. Choose a good place, a better environment, so that the lamp can shine forth. Yan din pong paalaala ko sa inyo. Huwag niyong sisisihin ang tao pag hindi pa siya umaasenso sa buhay niya. Many times, it is not the fault of the person, but look at the environment where the person lives. If you want a person to shine, put him in a good environment. Or better, give him the best opportunities. Amen? Isa sa mga pinakamasamang kalikasan o kalagayan na pwedeng mamuhay ang isang tao saan? Sa kahirapan. Poverty is the worst environment for any person. Remember that. That is why, if you read the Beatitudes, what is Jesus really telling us? If you look at the teaching of Jesus in the Beatitudes, what is the Lord telling us? God hates poverty. Kinasusuklaman ng Diyos ang kahirapan. Ayaw ng Panginoon, naghihirap ang tao. Dahil sabi niya, blessed are the poor, for the kingdom of God is yours. Blessed are you who are hungry, you will be filled. Ayaw nakikita ng Diyos ang tao, ang kanyang nilalang, ang kanyang minamahal, naghihirap. Pero ang ginagawa natin, tayo mga tao, pinapahirapan natin ang bawat isa. Hindi po ba? Among all of the species, you won't see any other animals who make life miserable for their own kind. Wala po kayong makikitang leon na pinapahirapan niyang kamukha niyang leon. Wala kayong makikitang isda na ginagawa niyang mahirap ang buhay na makamukha niyang isda. Tayo lang mga tao ang gumagawa noon. Natitiis natin na makita yung mga kamukha natin, kapwa natin, na maghirap sila. Pero pag nakikita natin naghihirap sila, we blame them for their poverty. We blame them for their suffering, for their misery. Maaaring they made bad choices, but you cannot judge their choices because you are not there in their position. Hindi ka nandoon dun sa kalagayan nila, dun sa mahirap na kalagayan nila. Bigyan mo na magandang oportunidad ang isang tao, isang magandang environment, magsasucceed yan. Amen? Pero how could you expect a student to learn kung kumakalam yung tiyan? Amen? How could you expect student to excel in class? Ni papel lang, hindi makabili. Gusto natin maging matalino mga bata. Pinag-o-online class natin sila. Pambili lang ng cellphone, ng load, hindi nila kaya. Di po ba? Poverty is the worst environment for a person. You cannot expect a person to really succeed. There are exemptions, I know. Pero ilang porsyento po yun? Yung mga nagtatagumpay mula sa hirap. 1%. Kakaunting porsyento lang. Pero bakit hindi mo subukan? Bigyan mo na magandang kalagayan ang tao. Mamamangha ka sa kung anong kaya niyang ipakita, anong kaya niyang gawin. Mabibigla ka sa kanyang talino, sa kanyang galing. Give them
the best opportunity, you would see a person will shine. But also, look at your company. Dahil si San Pablo, sinabi din po niya yan Bad company corrupts good character. Samahan mo ang 5 matalino, magiging ikaw yung pang-6 na matalino. Amen? Samahan mo yung 5 mangmang, foolish people. You will become the 6th foolish person in the group. Tingnan niyo po, suriin niyo. It is good to pick your friends wisely. Choose your company wisely. Because not only your character depends on them, your future. Gusto mong makita yung kinabukasan? Tingnan mo yung kabuhayan, kalagayan ng mga kasama mo. Kung yung mga kabarkada mo, puno ng utang yan, yan ang kinabukasan mo. Puno ka ng utang. Di po ba? Pero subukan mong samahan yung mga madiskarte, mga masisipag, mga negosyante. Anong kinabukasan mo? Aangat din ang iyong kabuhayan. You become the 5 people you are with every day. How they talk, how they act, how they think. Your exposure with them changes your character. And that is proven. Meron pong isang sikat na experiment ginawa po ng isang tatay. Ang pangalan po niya ay si Laszlo Polgar. Gusto po niyang ipakita that being a genius is made, not born. Kasi iniisip natin yung mga magagaling, innate yan hereditary. Iniisip natin na pag yung mga ninuno mo matatalino, ikaw din matalino. Ito pong tatay na ito, hindi naman po siya expert sa chess. Pero anong ginawa niya? Meron po siyang 3 mga anak na babae, 3 daughters. At in-expose po niya sa chess. Bumili po siya ng maraming chessboard. Kahit saan kayo pumunta doon sa kanilang bahay, merong chess set. Bumili siya ng maraming libro na chess. Araw-araw, naglalaro sila ng chess. Alam niyo pong nangyari doon sa 3 mga anak niya, naging mga grandmaster sa chess. Pagkakabata, teenager pa lang. Paano sila nagtagumpay? Dahil ba pinanganak silang ganoon? Hindi. Ito ay dahil na-develop, lumaki sa kanila. It is because of the environment that they were living in. Kaya ganyan din po napakahalaga to have the church. Para saan ang ating simbahan? It is a good, loving, and holy environment for each and one of us to grow. Kung gusto mong maging mapagmahal ang isang tao, dapat sumama siya sa mga ibang taong marunong magmahal. Kung gusto mo ang isang tao maging banal, dapat makisama siya sa mga ibang taong nagpapakabanal. Yan ang ating simbahan. It's not only a community, but it is the environment where we are encouraged to grow, to be loving, good, and holy people. So the next time that you are tempted to blame a person, stop yourself and ask, what is the environment that this person is living in? Kayo, natanong nyo na rin po ba yun? Ano yung aking kalagayan ngayon? Ito ba'y mabuti, masama? Kung ikaw ay nakatago sa kadiliman, kahit na ano pang kabutihan na itinanim o binigay ng Diyos sa iyo, hindi makikita yan. Hindi magliliwanag yan. Gusto mong makita na maliwanag ang kabutihan at grasya na pinagkaloob sa iyo ng Diyos. Palitan mo ang iyong kasalukuyan na kalagayan. Change the environment of a person. You will change the life and the future of that person.